Alright, so yun mga kababayan, welcome back to my channel. My name is The Voice. O eto nga mga kababayan, pag-usapan nga natin about nga dito sa bagong issue na naman, no, na ito kay Marcos. At bukod nga doon tayo'y di ba? Nalulungkot sa nangyari dito nga sa Cebu, no, sa nangyari dito sa Cebu. Alam niyo naman mga kababayan, napakahalaga din sa akin ng Cebu kasi may mga kamag-anak din ang aking mahal na biyanan na wala na ngayon. So may mga kamag-anak din dyan ng aking asawa, diba? So nakakalungkot lang din dahil ang balita sa amin 13 yung nawalan ng buhay. So yun lang naman, nakakalungkot. So ito pag-usapan natin about nga dito kay kay Marcos. Ito yung pagpunta ni Marcos ata sa Cebu, or hindi ko alam kung sa Cebu siya may interview nito, pero ito panoorin natin. Meron tayo pa kaso. Alam mo mga kababayan, ang binigay lang ni Marcos Jr. at ng administrasyon niya 5,000. 5,000 hanggang 10,000 yung mga nawalan ng bahay, nasira, tapos mga kabuhayan na nasira, di ba? Grabe, no? 5,000, pero yung mga nawawala sa gobyerno na pera, kagaya na sa mga flood control, grabe naman yung mga nawawala. Bilyon, pero ito magbibigay siya tagdi 5,000. Palakpakan natin. Ang galing, di ba? Tapos yung matatandaan niyo yung babae doon sa Imbornal na lumabas, 80,000 ang binigay. Ganito katindi si Marcos. Bagay, kayo na umusga kung ano talagang klaseng presidente yung binoto nyo. Tuloy natin to. Mga i-relocate. Ayun nga mga kababayan, sabi niya baka daw nasira sa baha. Mantakin nyo 5,000 mga kababayan. Ano mabibili mo sa 5,000 sa mahal ng bilihin ngayon? Paano mo itatayo yung bahay mo nasira? Diba? Sabihin na natin na 5,000 o 10,000. Kung makakuha ka ng 10,000, ilang yero lang yun. Wala ka pang dingding. Wala ka pang kahoy. Wala ka pang baka pako pa lang mabili mo. No? So, kawawa yung mga kababayan natin, di ba? Kung titignan yung sitwasyon, talagang durog na durog yung Cebu. Pagkatapos na nanyanigin ng lindol, ito naman, kasunod, itong bagyo.
So, hindi natin maano sa gobyerno to kung ano meron talaga eh. Pero doon sa mga issue na bilyon-bilyon na perang nawawala, parang okay lang. Alam mo mga kababayan, kawawa ho talaga yung mga kababayan natin. Dahil alam nyo, hindi na ho nila alam kung saan sila tatakbo. Diba? Kung saan pa sila pupunta. Diba? Pero ang unang hinihiling ng mga kababayan natin ay pagkain. Yun nga hinihingi nila, pagkain, tubig, kahit yun lang muna. So bukod nga dyan mga kababayan, ito panoorin pa natin itong video ni siya pa ni Marcos. Panoorin natin. Tayo pa, cash assistance, ang binibigay natin ngayon 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged na bahay. Para meron silang nagamit para makapagtayo na naman sila ulit ng bahay. And so that's Alam, ang hirap magtayo ng bahay ng 5,000. Lotto outlet yata itatayo nyo. Parang boot na gano'n. Akala mo swab test. Diba? Paano ka makapagtayo ng halagang 5,000, 10,000 bahay? Grabe naman yan. Wala nang mura ngayon. Diba? Wala nang mura ngayon kung tutusin. Sinong magtatayo ng bahay sa halagang 5,000? O eto, ayan o, sa balita. Basahin mo natin ha. Humingi siya ng tawad. Diba? Yan sabi niya, "We are very very sorry." Ayan, sabi ni Marcos Jr. Ayan. Siyempre, lahat kami nalulungkot dahil sa napakataas ng bilang ng mga namatay. Totoo naman. Diba? Maraming namatay. Ang galing nga ng ano nito, ng alam niyo yung ibang ano, isinisisi na naman sa Duterte. Ito paliwanag lang muna natin mga kababayan ha. Ilang taon po nakaupo yan, di ba? 3 taon. Di ba? Yung past administration, di ba? Kumbaga, nung nakaraang administrasyon, bumabagyo, pero hindi ganyang kalala yung baha. Tama mali. Diba? Hindi ganyan katindi yung baha na nangyayari. Pero ngayon, ito sa panahon niya, diba? Ganito yung mga nangyayari sa bansa natin. Cebu at sa ibang lugar sa Metro Manila. Nakita nyo, napansin nyo. Tapos ang investigasyon nila nasa Davao. Ganun ang nangyayari ngayon sa bansa natin. Antakin nyo yun, diba? Sa Davao sila nag-iimbestiga. Saan ba yung mga nasalanta? At masakit nito ngayon mga kababayan, meron tayong kakaharapin ng panibagong bagyo na papasok na ngayon. At yung parte ng Bicol medyo binabayo na. Tsaka yung sa Aurora. Diba? Although hindi pa dito umuulan or nakakaramdam dito sa Metro Manila, pero sa mga ibang lugar kagaya ng mga, 'di ba, probinsya, binabayo na po. Tapos ito, humingi siya ng sorry. Ano naman kung anong mangyari sa Metro Manila? Sorry na naman. Diba? Tingnan nyo, humingi siya ng patawad. Alam nyo, masakit din sabihin, diba? Kasi 13 doon sa mga kamag-anak ng asawa ko yung namatay. Puro bata pa yun. Bata, tsaka wala pang pamilya. Diba? May ilang taon lang. So, ito mga kababayan, hindi na nila may kakaila yung mga ginagawa nito nila Marcos Jr. Kung ano yung mga ginagawa ng administrasyon niya, yung mga kakampi niya dun sa diba, sa Congress. Ay, tandaan niyo mga kababayan ha, November na ngayon. Magdi-December na. December tapos matatapos ang 2025. Wala pa rin siya napapanagot. Wala pa rin napapanagot si Marcos Jr. hanggang ngayon. Ha? Tapos ang dating pa na itong mga to, mayabang pa. Ha? O ito naman sinabi ni Auntie Claire. Ay sabi ni Auntie Claire, walang foreign assistance. May pondo tayo. Ha?
Wait lang, nakayan ko lang, hindi ko mabasa eh. Ito sabi niya, wala na pong call for any foreign assistant dahil ngayon po ay meron po tayong pondo para sa ganitong mga klaseng sitwasyon. Pinagmalaki nila yung pondo tapos bibigyan nila 5,000. Anak ng baka talaga. Naman 5,000 yung bibigay nila. Eh samantalang yung China, di ba, nung inaano natin yung China, galit tayo sa China, di ba mga kababayan, yung mga ayaw sa China, pero order ng order sa Shopee, tsaka sa Lazada, tsaka sa TikTok. Di ba, yung mga gamit nila galing China. Nag-donate to ang China, pero hindi na ho pera, kundi goods. Alam mo bakit goods ang dinonate ng China? Alam nila eh, gaano kagarapal ng ano rito, ang nangyayari sa bansa natin. Gaano kagarapal yung mga nangyayaring korupsyon. O ito, tignan niya o. Ayan, ang sabi ni Andikler may pondo pero tumatanggap naman din ng pondo. Ha? Ayan o, Yolanda, 20 million ang pondo. Etong Bagintino, $1 million lang. Sabi mo parang walang tuwala yung US sa atin, sa gobyerno natin. 1 million lang yung binigay. Samantalang yung panahon na nangyari yung Yolanda, diba, alam naman ho natin lahat yun, yung nangyari sa Yolanda, marami pong nasawi din. Maraming namatay, maraming binawian ng buhay, maraming infrastructure tsaka negosyo na nasira. Same din po ito na nangyayari ngayon dito sa Cebu. Pero titignan yung sitwasyon, di ba, magyayabang pa tong Malacanang na meron daw tayong pondo, pero tinatanggap naman din nila yung bigay. Grabe, no? Ganito yung sitwasyon ng ano natin, ng gobyerno natin. So, kayo mga kababayan, diba? Ngayon na pag-iisip-isip nyo na kung ano yung nangyayari sa bansa natin dahil sa kamalian, diba? Matatawag natin itong isang malaking kamalian na ibinoto natin, hindi pala natin, binoto nyo si Marcos. Na ibinoto nyo si Marcos Jr. Diba? Kasi yung pangarap lang naman yan dati maging vice presidente. Ewan ko bakit tumakbong presidente to tapos ang dami sumuporta. Naniwala kayo sa mga tansong vlogger. Naniwala kayo sa mga tansong vlogger, sa mga, alam niyo yun, sa mga vlogger na bayaran, na Talano Gold, yan. Ay nangyayari sa bansa natin. At tandaan niyo mga kababayan, ito pa, dagdag ko lang. Ako napansin ko lang din. Napansin ko lang naman. Simula nung, alam mo yun, nung pinadala si Pangulong Duterte sa dahig, nakita niyo yung mga dumadating na ano sa atin na hindi maganda. Diba? Nilidindul tayo, ilang beses nilidindul yung Visayas Mindanao, binabagyo tayo, tapos ang daming krimen na nangyayari. Diba? Doon pa lang makikita ninyo eh. Ha? Kasi alam mo ng pong may kapal na anong klaseng tao si Duterte. Diba? Sabi nga ng isang pare sa dami ng nagdadasal kay dating Pangulong Duterte, diba? Imposibleng hindi pakinggan ang pong may kapal. Diba? Kasi buong mundo ang daming Pilipino, ang daming umiyak. Yun lang naman, binigyan lang natin ito ng reaksyon, no? So, tayo nalulungkot at naway makabangon muli agad ang Cebu sa nangyaring trahedya, no? Yun lang naman, right? O eto naman, bigyan lang natin ito ng konting komento at reaksyon itong sinasabi nga nito ni Browner. Ayan, sabi ni General Browner. Ayan, no? Basahin natin, ha.
Hindi lang naman sa kagamitan makikita yung pagiging world class, but we are the one of the most experienced armed forces around the world. Hindi, totoo naman yun. Diba? Marami experience sa mga kasunduluhan. At bukod nga dyan mga kababayan, diba? Alam mo nung natin gaano kakagaling ang sundalo natin. Diba? Pero natawa lang ako doon sa nakita kong balita na kailangan daw makasurvive sila ng 30 days. Makasurvive sila ng 30 days, diba, sa gera. Diba? 30 days. 20 to 30 days daw bago dumating ang tulong. Usang gala, may plano pa yata makipaggera. Alam mo, General, hindi naman sa 30 days. Limang araw nga lang na may gera, ang hirap na eh. Wala na tayong magawa eh. Hirap na yung mga kababayan natin. Sa kami tatakbo. Diba, kung kayo gusto nyo ng gera, kayo na lang makipaggera. Huwag nyo na kami damay. Diba? Kasi wala akong nananalo sa gera, mga kababayan. Tandaan ninyo, ha? Kung ito nagpaparinig sila sa China, diba? Malaking kalokohan tsaka kagaguhan. Ano ang laban natin sa China? Sa dami lang ng, diba, ng personnel ng China, hindi na tayo mananalo. At sa mga gamit ng China, hindi na tayo mananalo. At hindi na uuso ang ang barilan sa ang gera sa lupa o sa himpapawid, di ba? Antakin nyo, ha, yun yung gusto nila mangyari. Kailangan makasurvive within 30 days. Pero nakita nyo yung mga nangyayari doon sa labanan, di ba, ng Israel tsaka ng wala lang silang di ba, yung kumbaga sa hindi ko sila naglalaban sa ground. Di ba? Missile sa missile. Bomba, binobomba nila ng binobomba ang isa't isa. Tapos tayo makikipag ano yung lalaban natin doon? Isang tira lang mo dito sa baka mabura tong Luzon. Malamang hindi nila targetin yung Mindanao. Sa Bisaya. Sa akin pinapaliwanag ko lang naman mga kababayan. Di ba? Kung ano pwede hong mangyari. Mantakin nyo, ha, isang bala lang ng, di ba, nuclear sa atin. Ubos tayo dito sa Luzon. Baka maramdaman pa yan hanggang Visayas, Mindanao. Sana nag-iisip itong mga to eh. Ano laban natin sa ganun? Sa dami nilang kagamitan na magaganda. Mga missile, mga tayo nga water cannon lang, di pa tayo manalo sa West Philippine Sea. Nakita niyo yung tubig na ginanon yung tubig, di ba? Tapos makipaglano pa tayo. Ha? Hindi na ho tayo ganun hindi ho natin gusto ng gera, pero kung tayo harap sa isang ganung sitwasyon, kawawa lang ho tayo mga kababayan. Di ba? Kasi, nakikita ko dito, parang gusto lang mag-extend ni Marcos. Pag nangyari ko yan, may extend do si Marcos eh. Ha? Kaya tigil-tigilan mo yung katarantaduhan na gusto nilang makipaggera. Kahit ako, hindi ako makikisali dyan. Kayo na lang. Ha? Tsaka kung makipaggera kayo, sabihin nyo kami, lilipat na ako. Lilipat na ako ng Davao. Yun lang naman, binigyan natin ito ng reaksyon, no? Sana naman maluwanagan yung mga kababayan natin tatanga-tanga. Lalo na yung mga nagko-comment tsaka yung mga nagpo-post. Baka sabihin, parang hindi ka Pilipino. Pilipino tayo. Pero hindi siguro sa lahat ng panahon, di ba? Puro tapang, kailangan nun natin gulang. Anong laban natin sa mga malalaking bansa? Ha? Anong laban natin sa kanila? Wala naman ho tayong magagandang kagamitan. Marami ho tayo flood control na hindi gumagana, ghost pa. Tsaka sa modernization naman, pagdating sa ganon, di ba? Mas marami pang nabili si Pangulong Duterte noon kaysa ngayon. Pero nyo, sabi pa ni, dagdag ko lang to sabi pa ni Marcos Jr., naman yung bunganga ni Marcos Jr. na iwasan daw yung magarbo na Christmas party.
Pero nakita ko sa social media, Tianggal, may party ang Malacanang, imbitado ang Blackpink. Ayop talaga, no? Alright, so yun lang naman, binigyan natin ito ng reaction na itong kay General Browner. Okay, sana maisip nila na hindi ko natin gusto ng gera dahil nakita naman natin yung nangyari, di ba? Sa Ukraine, tsaka doon sa ibang bansa na alam mo na hanggang ngayon durog yung lugar nila, yung bayang sinilangan nila. So sana wag mangyari dahil ewan ko lang mga kababayan, siguro kailangan talaga natin magkaisa para pababayin to si Marcos Jr. Right? Alright, ito napanood lang natin sa social media to mga kababayan. Itong interview na to, ay halata naman po talagang may pinapanigan. Pinapanigan to at parang halata din na si ate na alam mo na galit sa Duterte. Panoorin mo natin. Sa Dolomite Beach, actually, hindi ako agree doon. Bakit po? Kasi ayun nga, parang one time lang siyang nag-boom, tapos parang wala, nonsense actually. Ayun lang yun, nonsense siya for me. Nonsense daw ang Dolomite. Ang galing, no? Tuloy muna natin bago natin bigyan ng reaction to. Sa tingin niyo po ba dapat imbestigahan? Kasi parang may mga anomalya daw po na dun sa Dolomite Beach. Sa tingin niyo? Of course. Hello po, sabihin kita, okay lang? Okay lang po. Madam, kamusta yung pasyal mo dito sa Pasig River Esplanade? Okay naman po. I had fun kasi madaming choices, tsaka maraming activity na pwedeng gawin. Yun. Naisip mo ba na magiging ganito kaganda to before? Actually, no. Hindi ko siya na visualize before. Kasi parang ang lang naman sa intro before yung mga museum. Ngayon, ang laki na ng progress, no? Yeah. Pag kinumpare mo to sa Ito, paalala ko lang mga kababayan. Diba? Naging part din ng inayos ang ilog. Diba? Ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Ito, doon lang tayo sa totoo nung nirenovate to, isa project of City of Manila Government. Kaya nga ako nagkaroon ng magandang dyan yung tulay. Tapos, inayos yan. Sumakay na lang muna si Marcos Jr. No? Kasi wala pa si Marcos Jr., meron na yan. Tapos nilagyan lang ng mga stall, mga mas lalo lang dinagdagan. Ang dinagdag lang nila dyan, ilaw. Yung mga ganun-ganun, mga dancing light. Tuloy mo na natin to. Dolomite Beach, anong mas pipiliin mo? Dolomite Beach o itong Pasig River Esplanade? Ito, of course. Kasi, ayun nga, kumikita yung tao. Tapos may passive income siya para ma-maintain yung... Ang inaano nila, yung pinagkakakitaan daw yung lugar. Diba? Para ma-maintain daw yung lugar. Okay. Ang babaw, no? Passive income kagad. Passive income kagad. Para ma-maintain yung lugar. Ang arte. Lugar, ayun. Tapos sa Dolomite Beach, actually, hindi ako agree doon. Bakit po? Kasi ayun nga, parang one time lang siyang nag-boom, tapos parang wala, nonsense actually. Ayun lang yun. Ang sabi niya, nonsense daw. One time lang daw nag-boom. Diba? Kasi yung mga ganito talaga mga kababayan, ito yung mga hindi marunong maka-appreciate. No? So, wag na tayo magtaka kung bakit tayo sinisigil ng diba, ng kalikasan. Ha? Kasi mas gusto yata nila na nakalagay doon, basura. Kasi ako lumaki po ako dito sa Maynila. Ever since, dito po ako lumaki. Tagalog to boy. Ito, hindi ko alam si ate kung tagasan to. Ha? Ang mukhang halatang pa May pinapaboran yung interview na to subukan natin mag-interview din doon sa may Dolomite. Iba rin yung sasabihin nila. Ha? Sabi niya, hindi naman ako pabor doon. Andaan niyo mga kababayan sabihin ko ulit sa inyo, nung panahon na hindi yun inaayos, grabe. Ang sangsang ng amoy. Masakit sa ilong. Wala ka pa doon sa pinaka-baywalk.
Diba? Kasi ang tawag ko dyan, Baywalk. Noon. Pero nung mga 90s, 80s, ang tawag ko dyan, Davie. Pag sinabi punta tayong Davie, alam na namin yun kung saan yun. Kasi, tatlo lang naman na pwede mo puntahan dyan eh. Yung part ng Dolomite, yung tinatawag na Davie or tinatawag na Baywalk, yun lang yun. Tapos Luneta. Tapos sa dulo, sa kabila, di ba? Tinatawag na CCP, PICC. Tapos Breakwater. Di ba? Yun lang yung pwedeng pasyalan noon. Pero, hindi mo talaga magandang amoy noon kahit nasa Luneta ka pa. Promise, hindi magandang amoy. Malayo ka pa nga lang eh. Wala ka pa doon sa Ross Boulevard. Nandun ka pa lang sa Paura. Naaamoy mo na. Yung ibang aroma. Tapos sasabihin nito, baliwala lang daw. Nonsense daw. Di ba? Ako ko, hindi pa ako pumupunta ng Dolomite hanggang ngayon eh. Taga Maynila pa ako ha. Pero pag dumadaan ako ng Ross Boulevard, hindi ko pa nakikita. Kasi, totoo lang, hindi pa po ako umaapak. Pero nakita ko na po siya nung ginagawa siya. Nung nilinis siya. Diba? Nung 2018? Tama ba? Basta may picture ako nun eh. May selfie picture pa ako nun. Nakita ko. Diba? Nanililinis siya. Tapos kinalaunan na itong mga nagdaan taon, pag dumadaan ako ng Ross Boulevard, nakamotor ako, hindi ko na naamoy yung ganong aroma. Ganon ba yung gusto nyo mangyari? Siya sabi na itong oo, maganda yan. Wala tayong dyan. Wala tayong tulak kabigin dyan or wala tayong masamang dyan. Pero, tandaan nyo mga kababayan, napakalaking bagay ho ng Dolomite. Yung Baywalk na yan, dahil makasaysayan din ho yan. At tandaan ninyo ha, in Dolomite Beach, katabi ho niyan, US Embassy. Katabi ho ng ahensya. Diba? Ng Amerika. Tapos ganun ang amoy. Ewan ko mga kababayan, pero sa mga ganitong klaseng interview, halatang halata akong may pinapaboran. Diba? So, itsura pa lang ni ate. Hindi ko na ako tatapusin. So, yun lang naman mga kababayan, binigyan lang natin ng konting reaction to. So, para sa akin kasi nung napanood ko to, nakakabuisit. Diba? Kasi anuhin mo yung kung diba si late Gina Lopez nga eh, natuwa dun sa Dolomite eh. Sabi niya, maganda yung nangyari sa kasi, ulitin ko si Gina Lopez po, nakasama ko din ho yan. Bilang ako hindi pa po ako vlogger na, syempre malamang. Bago lang ako eh. Ito lang ako nag-vlog eh. 2022. Hindi, 22. Tama, 2022. Yung panahon na, ang tawag ko sa amin, River Warrior. Tsaka, Bantay Dagat. Nililinis namin yung dagat. Ang hirap po talaga kasi baho talaga. Sobrang baho. Nandiyan yung dumi ng tao, dumi ng hayop, basura, at kung ano-ano pang samot-sari. Diba? So, hindi mo talaga matitake. Promise. So, yun lang naman, binigyan lang natin ito ng reaction. Mas maganda daw sa kanya yung Esplanade kaysa daw sa Dolomite. Diyan ka na lang. Huwag ka pupuntang Dolomite. Andaan yung mukha ni ate pag pumunta ron. Libing nyo sa Dolomite. Hindi, joke lang. Alright, binigyan na natin ng reaction. Joke lang yun O eto, pag-usapan naman natin to. Eto yung isa Kasi ang dami kong nakikita ang post. Kasi nasabi nila, yung Dolomite nga daw, kinuha doon sa Cebu. Sige, sabihin na natin doon kinuha sa Cebu. Diba? Pero hindi naman ganun karami yung kinuha. Grabe naman kayo. Hindi naman bundok yung tinayo doon sa Manila Bay. Tinabunan lang ng Dolomite.
Hindi naman siguro aabutin ng kahit 1/4 ng bundok yun. Grabe itong mga to, no? O, ito yung ano, ayan, no? Patunay, kumbaga. Diba? Ayan, no? Basahin natin. Ayan yung sinasabi dito. Ayan. O. Alcoy is the location of dolomite. Location of the flooded area is about 80 to 150 kilometers away. So, ang layo ng pinanggalingan. Diba? Location ng baha, ayun, no? Tapos sa baba, yung Alcoy location na pinagkuhanan ng dolomite. So, paano nakarating yung tubig dun? Ang layo ho ng pinanggalingan. Tapos sisisihin nila yung dolomite. Mga kababayan, nakuha niya yung punto. Diba? Sila kasi, itong mga to, hanggat meron hong sila masisisi, maghanap sila na sisisihin. Pero ang katotohanan ho dyan, mga kababayan, yung flood control. Oo, nandun na ho tayo, may mga kamundukan na ikita na nasisira. Pero, hindi ho yan nangyayari sa panahon ni Gina Lopez. Tsaka ni Pangulong Duterte, na kinuha ni Pangulong Duterte. At speak of, late Gina Lopez, DNR Secretary, diba? Naging ko rin ho yan, naging boss ko din yan sa, kasi naging river warrior po tayo. Naglilinis ng ilog, tsaka dagat. Bantay dagat, tsaka river warrior. Napabilang din ho ko doon. Noon pa po yun, bago umupo, diba, si Lito Atienza ng DNR. Alam mo natin yun, yung sitwasyon ni Gina Lopez noon. Diba? So, isa yan sa mga noon, hindi ganun kagrabe, kagarapalan, yung mining. Kasi ngayon, talagang garapalan, hindi lang mo sa korupsyon nangyayari dun sa flood control, kundi rin pati dun sa mga diba, sa mga mining na nangyayari. Ayun yung katotohanan dyan. Kasi, konektado yung ibang politiko dito sa mga industry na to. Yun yung katotohanan dyan. Kaya hindi mo natin pwede itago. Sisisihin nila yung si Pangulong Duterte. Wala namang mining si diba? Wala namang kumpanyang mining si Pangulong Duterte. Sino, diba? Pwede mo maano dyan, yung mga taong nandiyan sa posisyon ng politika, kagaya nila Saldico. Diba yan, may mga sariling korporasyon ng construction, tsaka mining. Yan, si Martin. Ha? Marami napapabalita. Although hindi ko naman sinasabi na directly na pero may napapabalita na may-ari din sila. Ngayon, kung makakuha tayo ng mga, diba, ng mga makukuha natin na na pwede nating i-post dito at bigyan natin ng reaksyon, gagawin nun natin kung talagang isa rin sila sa gumagawa niyan. Tandaan nyo mga kababayan ito, balik tayo dito ang layo ng 150 kilometers. Doon nangyari yung baha, tapos sa baba yung pinagkuhanan. Grabe, no? Talagang yung mga lugalista, tsaka mga, alam niyo yun, yung mga pink tae, di ba? Hanap sila na masisisi. Ganun yung mga yan. Parang lahat lang ng bagay, pati pagkamatay ng isisisi nila kay Pangulong Duterte. Laging ganun. O eto pa, mga kababayan. Ito, naninisi na naman. O ito, may sinisisi na naman. Si Soto. Ayan, Post ito ni Vince World, no? Credit sa'yo, sir. Alam ko, bata ka ni Tulfo Ayan, masabi niya dito, mas matindi pa pala noon nagsimula ang malaking noong 2016 to 2022. Ngayon lang nabuko ni Senator Tito Soto. Senator Tito Soto umatake na ayon sa kanya na mas malaki ang anomalya ng flood control sa panahon ni PRRD. Alam mo,
alam mo kung ano lang to, kung, hindi ko alam kung totoo tong post ni Vince World na to, yung vlogger din. Ito lang. Nung panahon, ulitin naman natin ulit, di ba? Siyempre, nung panahon ni Pangulong Duterte, maraming bagyong nangyari din. Hindi lang isa, hindi lang 10, maraming beses. Di ba? Pero mantakin ninyo, yung nangyari yun, di ba? Walang ganitong nangyayari. Excuse, natching tuloy ako. Excuse me, ha. Yun lang, di ba? So, tag dito. Yung nangyayari dito, di ba? Yun noon kasi wala namang ganito kalalang baha na nangyayari. Pero ngayon, sobra-sobra yung nangyayari. Talagang halos ma-wash out yung mga bahay, maraming namatay. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, lahat naman ng flood control gumagana. Ha? Tignan yung senaryo, di ba? Panahon ni Pangulong Duterte, wala namang ganitong kagrabing baha. Kasi may mga flood control na gumagana. Kasi ang flood control, mga kababayan, alam naman ho natin na meron ho yung pondo. May pondo ho yan, di ba? Para i-maintain. At meron din ho yung pondo para madagdagan yung flood control. Ang nangyayari siguro, hindi natin alam kung, di ba, ang daming lumalabas yung mga ghost project ngayon. Nasaan na? At hindi rin na-maintain. Di ba, kagaya dito sa Sunog Apog sa Maynila. Di ba, ang tagal na nakatenga tapos hindi naman gumagana. Ibig sabihin, yung budget na pang maintenance, hindi nagagamit. Nabubulsa. Talaga si Soto ha? Ba't mo kayo sagutin yung mga paratang sa'yo ni Anjo? Liana, sino yung kabit mo daw? Sino yung kabit mo? Yun. Tindi, no? Tanda na si, malamang kanor din ang dating, Sabi. So, yun lang mga kababayan, no? At binigyan lang natin ito ng reaksyon, no? Itong kay Soto. Alright? O, ito naman mga kababayan, breaking news, kanina lang ho ito, no? Na lumabas nga daw yung arrest warrant, no? Na ilalabas ng ICC. No, yun nga sinabi ni Remulla, di ba, na lalabas nga daw. Alam niyo mga kababayan, pero may nakita din ako na balita sa social media na wala naman ho talagang nilalabas. Kaya nga nanawagan si Atty. Torion na sana humingi daw ng public apology itong si Ombudsman Remulla. Alam niyo mga kababayan, mahirap mo paniwalaan na, di ba, kung ganito man, na kung fake news man yung nilalabas ni Ombudsman na wala naman mo talaga, kasi may balita na wala naman po talagang nilalabas ang ICC. Pero wag ho tayo pakampante, di ba? Dapat si Bato wag pakampante lang ganun lang, di ba? At alam mo natin na hindi rin mo papayag si Bato na arestuhin siya ng ganun. Siyempre kung awa ka na, baka wasiwas sila niyan. Tandaan niyo, senador yan, hindi yung basta-basta. Ha? At sabi nga ni di ba, speaking of di ba, Boy Kindat, si Soto, di ba, hindi nila pwede arestuhin si Bato sa loob ng Senado. Kung sa labas nga daw, wala nang pakialamang Senado. Hindi na daw nila, sakop, kumbaga. Pero, ito, balik tayo dito sa issue, dito nga sa ICC, alam niyo mga kababayan, iniisa-isa na ho talaga nila ang Duterte. Alyansa ng Duterte. Halos lahat, di ba? Kung titignan niyo yung sitwasyon, andun yung sinisiraan si Villanueva, sinisiraan si Marcoleta, di ba? Si Bongo, si Padilla na nga lang hindi nila mabanat-banatan ng kung ano-ano di ba? Kasi baka amunin na sila suntukan nun. Tapos di naman pala sila lalaban. Tandaan niyo mga kababayan yung trabaho ni Remulla is ombudsman. Gawin yung trabaho niya para sa kapakanan ng mga nakakararami. Hindi sa kapakanan, di ba, ng mga interes
diba, nito mga politiko na kumakalaban sa Duterte, nakasama na rin siya. Siyempre, nagiging puppet eh. Ha? So, ito lang naman, no? Binigyan lang natin ito ng reaction, pero halatang halata po talaga yung sitwasyon kung ano yung plano nitong mga to. Kasi, isipin nyo, target nila si Bato. Susunod si Go. Susunod nila, hindi nga sila nagtagumpay kay BP Inday Sara eh. Diba? Napansin nyo, diba? Isipin nyo, hindi sila nagtagumpay kay BP Sara doon sa impeachment. So, ano plano nila ngayon panibago? Impeachment pa rin next year. Diba? Tapos, plano na itong ombudsman nakalkalin yung record ng confidential funds si BP Inday Sara. Samantalang lahat naman ho talaga mayroong confidential funds. Kahit nga meron eh. Di sana lahat ng kalbuksan nyo para magkaalaman, 125 million na pakalita bagay na ginamit ng Office of the Vice President. Samantalang yung mga bilyon-bilyon na nawawala, hanggang ngayon wala pa pong napapanagot. Hanggang kailan, di ba? Baka matapos na ng putong taon na to, wala pa pong napapakulong. Tandaan nyo ha, tingnan nyo ha, yung sitwasyon ha, mga kababayan ha, binaha po ang Cebu, Metro Manila at mga ibang lugar sa Pilipinas, pero nag-iimbestiga ho sila ngayon sa Davao. Ganon sila katindi, di ba? Galit na galit talaga sila sa mga Duterte. Alam nyo, mga kababayan, ilang taon na lang ho yung pagtitiis na gagawin natin. Ha? Baka hindi nga abutin eh. Baka hindi na sila abutin ng bumaba na yan eh. Kasi laking pahirap na po talaga sa atin, mga kababayan. Puro kasinungalingan na nangyayari sa bansa natin. Sabi mo, ibang nagpa-post, diba? Ang ganda raw ng ekonomiya. Tangina nung ginanda ng ekonomiya, ang mahal ng gasolina. Ang mahal ng gasolina ngayon kasi silip ko lang, oh. Kahit tumayo ko dito, silipin ko sa bintana ngayon, makikita natin kung magkano yung gasolina eh. O, di ba? Yun lang, di ba? Tapos sasabihin, no, di ba, kay Castro nga, tulungan nga daw ang presidente. Tulungan na daw natin para umangat ang ekonomiya. Trabaho ng presidente yun. Hindi na trabaho ng mamamayan yun. Tayo, nagbabayad lang tayo. At kasama tong mga to na sumasalat ng pera ng taong bayan na galing sa binabayaran natin tax. Diba? Kaya tas yung trabaho ni Crispin Remulla, para sa Duterte lang ba? O para sa taong bayan? Ha? Yun yung tanong doon eh. Kasi bakit ito yung inaasikaso niya? Imbis na asikasuhin niya yung problema sa flood control. Bakit hindi pa nagutin yung mga taong kagaya nila Saldico, ni Tambaluslos, ni Martin Romualdez, na itinuturo na ng mga district engineer tsaka ng mga diskaya. Pero wala pa rin nangyayari. Grabe, no? Alam nyo, hanggang 2028, nakatutok po sila sa Duterte. Ayun lang yun. Alright, mga kababayan, ito update lang naman tayo dito sa Bagyo, no? So, nangyayari ngayon, no? Ayan. Update lang tayo konti. So, Bagyong Yuan. So, gumagalaw din siya papunta naman actually, nakapasok na ho siya ngayon sa Pilipinas at binabayo nga ibang lugar kagaya ng Camarines Norte, tapos yung Baler, Aurora, diba? So mapapansin niya nga dyan sa video na yan na nakita ko at kinuha ko lang na mic natin. Ayan. Ngayong bagyo medyo alam niyo yun, nandito na sa atin. Although hindi pa huyang ramdam ngayon dito sa Metro Manila, pero sa ibang mga probinsya ramdam na po. At sana humina ho yung bagyo. Kasi alam niyo mga kababayan, pag pinag-uusapan po talaga yung bagyo, napakahirap po talaga kasi ang dami hong nadadamay. Ang dami hong buhay na nawawala, ari-arian, diba? So, ito lang naman mga kababayan, meron ho tayong panawagan sa mga kapwa natin rider o sa mga kababayan natin. Kasi alam niyo mga kababayan, napunta po ako one time sa part ng Rizal. Talagang putik din po talaga habang umuulan. Putik po yung rumaragasa sa ilog. No? So, dahil doon sa mga subdivision na tinatayo,
Bukod nga dyan yung mga, di ba? May mga mining din na nakita ko na ewan ko bakit ganun. Bakit ko po sinasabi ito mga kababayan? Kasi alam nyo ba, mga kababayan, napakalaking bagay po talaga ng kabundukan. Yung kabundukan na to, lalo na po, itong kabundukan na inaabuso na ngayon. Hindi lang ngayon, kundi mga nakaraang taon pa. Yung Sierra Madre. Kasi yung Sierra Madre po mga kababayan, yan po yung pananggalang natin sa bagyo. Kaya nga ako pag bumabagyo at tumama yan, papunta dito, ang unang naapektuhan mo talaga is Aurora, Baler. Nakapunta lang kasi ako doon eh. So, pag tumama sa kanilang bagyo, talagang napakalakas. Kasi nasa baba sila ng bundok eh. Ang bundok, tapos nasa baba sila. Yung bayan ng Aurora, pag hinagupit po talaga ng bagyo yan, talagang ramdam nila yung lakas ng bagyo. So, bakit ko sinasabi ito mga kababayan? Diba? Kasi, pag ito ho nawala, yung bagyo ho, dire-diretso na ho yan. Papunta dito sa kalupaan. Dire-diretso na ho yan dito sa Metro Manila. At doon sa pagitan ng bundok. Na imbis na, alam niyo yun, kaya niyang pahinain. Diba? Kaya niyang pahinain yung bagyo. Diba? Ito yung sample. Yan. Yan yung Sierra Madre. Diba? Na nagmumula sa taas ng I think Isabela pababa. Hanggang pagbaba ng Quezon hanggang sa Rizal area. Alam mo ngayon, mga riders, kapwa riders natin na pumupunta ng Marilaki. Diba? Kumbaga, diba? Ang tawag nila doon, tawag namin talaga doon, Sierra. Akit kang Sierra. O, diba? Kahit sila, yung mga sikat na yung nagkarera noon, si Maso, tsaka si Corbe. Diba? Sierra Gaming, diba? Kung tawagin, diba? Talagang bangkingan. Diba? So, napakalaga din mo talaga, diba? Napapasyalan natin, napupuntahan natin maganda. At bukod nga dito mga kababayan, napakalaking bagay nito, pananggalang talaga sa bagyo. Kita nyo naman mga kababayan, di ba? Sa part na yan, di ba? Makikita ko talaga natin yung kabuuan ng Sierra Madre. Diyan pa lang pag tumama yung bagyo, napapahina niya. Humihina yung bagyo. Kaya nga siguro nga hanggang ngayon, yung sa laki ng bagyo hanggang ngayon, hindi pa rin nararamdaman dito sa Metro Manila hanggang ngayon. Time check tayo is 11:21 PM. Ang sabi ho ng balita kagabi, mararamdaman na po siya gabi ng Biyernes. Sabado na ho ngayon. Diba? 11:21 PM na po. At sabi, kung di daw Biyernes ng gabi, madaling araw ng Sabado. Ay ngayon palinggo na. Kung titignan natin yung oras ngayon, gabi na ho ngayon. Mag-aalas 12 na rin ho. Palinggo. Pero we keep on praying na sana wag nang, di ba, tumuloy or malusaw na, no? So ang laking bagay po talaga ng ito nakikita niyo sa screen na kabuuan ng Sierra Madre. Kaya nga may mga nagpo-post ng ganito thank you Sierra Madre. Kasi napakalaking bagay ho niyan. Talaga. Kasi yan ho yung bumabangga doon sa bagyo. Bago siya tumama sa pinaka, di ba, ground ng lupa, sa mga mababang lupa. Ano yung sumasalo. Kaya nga yung mga ibang kabundukan, kagaya sa ibang probinsya, Isabela, sa Abra, di ba, pag nakaramdam sila ng bagyo, talagang, sa Aurora, talagang ramdam nila yung bagyo, kung gaano kalakas. So, yun, sana, protektahan ho natin itong Sierra Madre. Total malaki naman po ang mundo ng social media. Hanggat maaari, i-post natin mga kababayan. Diba? Dito sa Luzon. Hanggat kung nakikita ninyo, i-post natin para makita ho ng bawat isa sa atin at makakalampag ho natin ng gobyerno. Na hindi ho dapat talaga to inaabuso. Alright, so yun lang naman at maraming salamat po sa lahat ng ating mga bagong followers from YouTube to TikTok and Facebook, no? So, yun nga,
Maraming salamat, and don't forget to like and share, no? Don't forget to like ang ating video at i-share ho natin sa bawat post natin, no? At malaking bagay na po yun na mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel and Facebook and TikTok, no? And share ang ating video, yun nga. So yun, ingat ko kayong lahat and keep on praying po na sana ho wag na ho natin maranasan yung signal number 5. Alright, ingat po lahat and God bless.